Kaya minsan talaga hindi mo kailangan ng negosyo para yumaman. Minsan, okay lang ang puhunan. Milyon agad ang bawi. Unang eksena, isang lalaki sa Michigan. Bumili ng second-hand na sofa sa ukay-ukay. $35 lang o mga 2,000 pesos. Ayos na sana pang Netflix. Kaso nung humilata siya, parang may matigas sa upuan. Hindi lang dahil sa lumang foam, kundi dahil may tinatagong sikreto. Pagkalkal niya sa loob, boom, envelope na puno ng cash. Total, $40,000 o halos 2.3 million. Pwede na sana niyang i-withdraw ng walang deposit slip. Pero hindi. Ipinabalik niya sa pamilya ng dating may-ari. Grabe no? Hindi lang puso ang malinis, pati konsensya, sparkly clean. Na-feature pa siya sa balita at nabigyan ng gantimpala. Next eksena, may tropang mahilig sa art. Bumili ng luma at dusty na painting sa flea market. $4 lang o 230 pesos. Mukhang panglabi ng barangay hall. Pero nung tinanggal ang frame para ipaayos, surprise, may original copy ng US Declaration of Independence sa likod. At ang ending, naibenta ng $2.4 million o mga 140 million. Huwag mo nang linisin yung lumang painting ni tita. Baka treasure na pala yun. Kaya tanong ko kay Yapi, pag naglinis ka ba ng kwarto, pera rin ba ang pinupulot mo o puro barya at resibo? Follow mo ko para sa mas marami pang kwentong malupit.